bandera ng Canada, yan yung maple leaf na yan, oh. Itong simbolo ng kanilang bandera. Kaya restoration history of the church doon sa Canada. Yung dito na tayo sa lesson 11. Yung Canadian Church of Christ, ito ang historical society na ito ang nangyayari doon sa Canada. Mula doon sa Amerika. Pero bago pumunta sa Canada, mayroon na sila doon sa Canada. Mayroon ng mga kapatiran doon na alam na nila ang tungkol dito sa Church of Christ. Pero sa ating pag-aaral nito, yung Church of Christ na ito, galing ito sila sa mga Baptist. Si Alexander Campbell, Baptist ang niya, ng background niya. Tapos yung tatay niya, mga Presbyterian. Yung nila, yung kanilang background sa religion. Kasi nag-aaral sila doon sa Scotland. Kaya yun ang background nila. Ito ang restoration movement sa Canada na ating pag-aralan. Ang restoration, alam naman natin kaya restoration ito. Ang restoration, iyon ang pagpanumbalik nung dating iglesia sa kanyang original na anyo. Hindi ito inulit o kundi ibinalik lang ito. Yan ang pinapaliwanag dito ng mga restorers. Kasi marami mga denominasyon na sa kapaligiran nila, kasi ang malakas dito Baptist, saka yung mga Presbyterian malakas yan, mga Methodist. Yun ang kahiliran nila sa pananampalataya dito sa Canada. Maging sa Amerika kasi malakas ang denominasyon doon. Kaya gusto lang ng mga restorer, sina Campbell, Barton Stone, Walter Scott, saka si ang mag-ama. Yun Kaya iyon ang ibalik nila yung dating iglesia na mula doon sa original. At saka Biblia lamang ang dapat pag-aralan. Kaya ito ang sinasabi rin doon sa Canada. Dapat mag-focus tayo sa Biblia. Wala nang ibang mga human creed, kung ano-ano yung mga kasulatan na nasa kanilang grupo. Kaya itong tawag. Kaya Biblia lamang ang ating gamitin. Kasi diyan natin makikita ang kwento mula sa simula, in the beginning, hanggang sa wakas. Mula Genesis hanggang Revelation. Dito lang tayo kukuha ng ating pag-aaral para magkaisa. Wala ng mga denominasyon. Kaya yung ang pinaka-slogan nito ng galing ito sa Alabama. Yung slogan nila sa Jeremias 6:16, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ito ang pinaka-slogan ng Alabama Journal, yung Jeremiah 6:16, na ang daan na ito na gusto nilang ibalik, dapat dito sila magsilakad. Pero anong sagot nila? Ay hindi kami magsilakad doon. Kaya walang pagkakaisa ang pananampalataya. Dahil ang dami na ng mga denominasyon, ayaw nila doon sa sinasabi ng ating Panginoon na isa lang sana ang pananampalataya.
Ito ang Canadian Church of Christ. Itong, nakuha ko ito sa internet. Saka akapila singing sila, walang instrumento dyan. Kaya, ang isa sa pinakamithiin ng pagpanumbalik na kung saan hanggang sa 19th century na nagmula ito doon sa England, United Kingdom, at dinala niya ng mga Campbell dito sa Amerika noong September 29, 1809, dinala nila. At ito ay umani ng tagumpay doon sa Amerika at ngayon dito na sila sa Modest Advance in Canada. Pagmula sa Amerika, tumawid sila dito sa Canada kasi malapit lang ito. Magkatabi lang ito. Ang Canada at saka Amerika. Tulay lang ang pagitan, doon ang boundary. Kaya malapit lang. Adjacent part ito ng Amerika. Ang kilusan nito ay nagmula pa doon ng ika-18 siglo na kung saan ang kanilang sinimulan ang iyong pagpalaganap ng salita, yung evangelical revival na mula sa Europa hanggang dumating sa Amerika na kung saan sila ay gumising na dahil natutulog sila. Kaya ang ginawa niya na Campbell, ginising nila ang mga natutulog dito sa Amerika. Kaya Great Awakening in America. May ikalawa yan, no? Ang unang awakening, tapos yung pangalawa. Kaya marami ang na-converter nila o maraming pumanig doon sa katuruan ni na Campbell, Barton Stone, yung mag-ama na si Alexander at saka si Walter Scott. Kaya ito ang pinaliwanag nila dito na gumising na kayo. Dahil may totoong iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya yung ang pagkagising nila, unang pagkagising, tapos pangalawa, hanggang sa dumami na sila. Excuse me. At ito ay nagsimula doon sa Scotland. Yung mga Presbyterian. Si Thomas Campbell, Presbyteriano to siya. At pinalaganap nila ito ang yung English Baptist. Kasi iba rin yung ng American Baptist. Kaya yung pinalaganap nila doon sa Amerika ay itong English Baptist na kung saan ito ang kilusan doon sa Scotland. Sa England ito. Ito ang nanguna na kung saan may nakitaan doon na mga makukunti mga pagsamahan o maliliit na pagsamahan ng Churches of Christ in Scotland at saka sa England. Kaya mayroon na para doon na kilusan bago sila pumunta sa Amerika. Iyon ang sinasabi ni Brother Opring na mayroon na doon bago din na sa Amerika. May Church of Christ na doon sa Scotland o saka nung mid-19th century. At saka ito ay lumago. Ang kilusan nito hanggang North America. Yung North America, yun ang Canada. Northern part ng Amerika yan eh. Kaya nakakuha sila ng ang panahon doon na kailangan nila magkaisa. Ito ang kanilang talagang gusto mangyari na magkaisa ang mga kaiglesiyahanan. Dito sa panahon ng 19th century. Itong kilusan na ito ay marami pang nangyayari na nawala pa. Iba hindi pa nagpatuloy at nagkaroon ng mga separasyon o paghiwalayan noong 20th century. Kaya marami ang Church of Christ, instrumental, one cup, antay. Kaya marami naghihiwalay na mga iba't ibang grupo. Pero dapat magkaisa lang. Yun ang sinasabi nila. Kaya ito ang nangyari nang magkahiwa-hiwalay na, iba pumunta na rito sa Canada. Kaya ito pinag-aralan natin yung Canadian Restoration History kasi tapos na tayo. Kaya itong Restoration Church, dito na po sa Canada ito. Kasi itong pag-aralan natin sa Canada.
Mula sa Scotland at ang pinakauna rito na kung saan na-influensyahan o nadala dito sa Canada ang balita nito. Mula sa Scotland, Amerika, tapos pumunta ng Canada. Pero may tatlong grupo rito. Yung Baptist Movement. Oh. Tapos may Presbyterian pa na background o backdrop sa Scotland. Baptist, Presbyterian, saka yung Scottish Baptist. Kasi iba rin itong Scottish Baptist. Yung kay Haldani movement. Ito si Haldani, Robert Haldani, isa ito sa mga restorer. Yung mga pag-restoration movement na pag-aralan natin ito. Ito si Haldani. Ito isa sa mga taga-Scotland din ito siya. Siya ang nanguna doon sa Scottish Baptist. At saka yung mga mananampalataya ay pumunta sila sa Canada. O nag-migrate sila doon. At ito na ang kanilang naratnan doon sa Canada, yung galing sa Amerika, na mayroon na pala silang pagtipon-tipon. Kaya ang karamihan dito, Baptist groups. Kasi yan ang una na kung saan, bago sila naging Church of Christ, galing muna sila sa Baptist. Kasi madaling dalhin ng Baptist na dalhin natin sa Church of Christ. Kunti lang naman ang mga katuruan na hindi tugma sa katuruan na ginagamit ng Church of Christ. Kasi tayo, Biblia ang ating tinuturo. Ito mga Baptist, mayroon silang mga human creed. So, kasi naniniwala sila na kung ikaw ay ligtas ka na talaga. Once saved, always saved ang sa kanila na tinuturo. Kaya ang Baptist yun ang yan, ang sa Canada, malakas ito sa Canada. Yung Baptist yun. Kaya itong connection naman sa pagkakristanos, yung mayroon silang mga free will Baptist, iba din itong grupo ito. Bukod sa Baptist, may free will Baptist pa sila. Kasi ang Baptist kung yung mga nila, yung mga adherents, yung mga sanga-sanga, sa Amerika may higit 1 million ang pangalan ng mga Baptist na ito. Marami silang pangalan. May fundamental, may convention, kung ano-ano pa. May Bethel Baptist, may Jerusalem Baptist. Kaya marami ito sila na mga pangalan. Isa na rito yung Free Will Baptist. Oh. Alam mo kung pag gusto sila, kung anong gagawin nila. Oh. Kaya ito sila, isa ito sa parte ng Disciples of Christ. Ito ang turo ni Campbell kasi si Campbell, yung si Alexander, galing sa Baptist ang background niya. Yung tatay niya, Presbyterian. Kaya ito mga Baptist na ito ay galing ito sila sa turo ni Alexander Campbell, Disciples of Christ. At ang Kristiyano lamang ang katawagan dito na gusto nila mangyari. Christians na mula doon sa North Carolina at saka sa Kentucky. May mga Kristiyanos na doon sila na gustong sumama dito sa Disciples of Christ. Kaya yung mga dyaryo, kasi wala pang mga television no araw, mga dyaryo ang ginagamit nila para sa pagpalaganap ng magandang balita. Mga misyonaryo na grupo na pumunta doon sa Canada kasi nag-migrate ka sila. Itong Scotch Baptist na ito, na pinangunahan ito ni Haldani, Robert Haldani, isa ito sa pagkilanlan sa isang grupo doon na konti lang ito sila pero nag-umanib sila doon sa tinatawag na Old Scots Independence. Parang so umanib na sila, nag-isa sila. Isa ito na sekta na ang tinuturo dito ay ang katuruan ni Haldani saka ni Sandiman yan. Si Sandiman, isa rin sa restorer yan na napag-aralan na natin.
Ito si uh, oh, dali, dali. Oh. At saka si Sandiman, yeah. Ito sila ang nag uh, uh, yung Scottish Baptist, Robert Sandiman. Yung turo naman ni Glass, si Glass ito, yung kanina, isa rin ito sa mga reformers. Yung turo niya kasi mula ito sila sa Scotland. Sila ang nag-aaral ito sila sa parang Bible school na doon sa Scotland. At sila ang uh, nagpundar o ng isang kongregasyon dito sa Portsmouth, New Hampshire noong 1765. At mayroon itong halintulad sa tinatawag nating Churches of Christ sa Amerika. Yung kanila mga turo, ang kanilang kaalaman ay mayroong pagkahawig doon sa turo ng Churches of Christ sa Amerika. Pero galing ito sila sa Scotland. Mga mga Scottish ito sila na nagdala na punta sa Amerika. At itong sinasabi, yung walong Sandimanian churches, kasi si Sandiman ang turo niya ganito eh. Sa kanya mayroon siyang iglesia na kanya rin. Kaya tinatawag na Sandimanian churches. Oh. Ay inilagay doon o itinanim o dito sa New England. Ang New England dito sa ano ito sa Canada nito, sa Nova Scotia, Canada na ito. At saka mayroon silang kongregasyon na nagtuturo na ang dapat gamitin ay ang autoridad ng banal na kasulatan. Authority. Kaya ito ang kanilang turo na kung ano ang sinasabi ng Biblia, iyon ang sundin. Kasi alam nila na nagtuturo sila. Kasi galing naman sila sa Bible School. Alam nila ang katuruan at sa Biblia. Kaya isa sila sa mga nagreforma ng katuruan ng Roman Catholic Church. Isa ito sila. Kaya authority kailangan at ang banal na kasulatan lamang ang gamitin. Iyon ang turo nila. Yung si mga glass site o sa kay glass at saka kay Sandiman yan. Kay Sandiman. Pero sabi niya, ang autoridad lamang ay ang banal na kasulatan. Dahil iyan ang ituturo natin. Yung pinanggalingan nito, yung napakahirap yung pinanggalingan nito ng unang pananampalataya. O, marami silang mga problema kung ano man nangyayari. O, dahil yun ang kanilang gusto nila ibalik ito, yung primitive Christianity. Kaya restoration movement ka ito ng tunay na iglesia na ibalik na at malaman ng mga tao at saka yung katawan ng ating Panginoon. Ito sinasabi nila mystical body of Christ. Tama naman kasi tayo ang katawan. Ito ang tinatawag na the church as the new Israel. Tama naman yan sa Biblia, nandyan yan eh. Tapos ito ay kinakaaniban ng mga makikita ng mga kapatiran sa iglesia at autonomous congregation. Mayroon na silang autonomy. Tsaka ayaw nila yung parang yung church congregation na parang ang pag
pamamahala ay mayroong pakialaman. Ito ang gusto nila. Rejection sa nasyonal na yung pangkalahatan na kongregasyon. Ayaw nila ito. Kailangan autonomous kongregasyon. Hindi yung national established church, yung pangkalahatan na kongregasyon. Kasi tama naman sa Biblia, nandyan yan eh. Self-governing tayo. Kung ano ang kongregasyon mo, iyon ang alagaan mo. Huwag ka na tayo makialam sa kongregasyon ng iba. Kaya ang pamumuno ay galing din sa maraming matanda. Kasi sa organisasyon ng Primitive Church o yung dating iglesia ng ating Panginoon na kanyang itinayo, ay mayroong mga namumuno o nangunguna sa gawain ang mga matanda o marami. Marami, hindi lang isa. Kaya ang elders dapat 2 o 3. Walang elder na mag-isa, kundi kailangan plurality. Mayroong marami yan. Tapos mayroon silang tuwing linggo, unang araw ng isang linggo, ay ganap sila ng banal na hapunan. O yung sa unang araw ng isang linggo. O yung mga kapistahan yan. Yung mga ginagawa, yung mutual exhortation, yung bawat isa ay parang edification ito. Edification. Tapos may weekly collection sila na tulad sa ginagawa din natin hanggang ngayon. Ito na kanilang turo eh. Turo ni Haldani tsaka ni Sandiman. Kaya ang Lord's Supper, yan, makikita naman natin sa banal na kasulatan. Tinuro nila yan doon sa kanilang kongregasyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isa kailangan ay bautismuhan. Kasi iyan ang tanda sa bagong tipan, di ba? Iyan naman ang nakasulat. Repent and be baptized. Mark 16, 15-16, mabasa natin dyan. Kaya ang bautismo, kailangan yan para sa remission of all sins. At ang kailangan na sundin nila, yung pattern o yung dapat sundan, ay nanggaling doon sa mga gawa 2:42. Di ba? Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Sa 41, 3,000 souls were added into his church. Kaya yung kanilang sinundan na dapat gawin sa iglesia ay yung nangyari sa Acts 2:42 na nagpatuloy sila sa kanilang gawain, sa pagputol-putol ng tinapay at saka sa pangbahay-bahay. Kaya yun ang kanilang pinangaral. Kaya doon sa Scotland, may 2 doon na galing kay Sandiman at saka kay Robert kay Michael. Itong nakasulat din dito kasi sa Canadian. Mga galing ito sila sa Scotland. At ang kailangan, sabi niya, ay ang bautismo na kailangan tanggapin ito ng tao. Necessity, kailangan ito na matanggapin nila ang bautismo ng 1765 pa pala ito. Doon sa Scotland ito. Kaya sa pamaraan ni Maclean, ang leader ng Scott Baptist na iglesianan, nag-isa na lang sila. Nag-isa sila sa mga taga kay Glass saka kay Sandiman. Parang nag-combine na sila, emerge. Kaya nagkaisa sila na ito ang kanilang gawin. Kasi siyempre ko konti pa lang sila. Kaya dapat sabi niya magkaisa na tayo para pag-aralan natin kung ano ang maganda. Kaya yung baptism, importante yan para sa kapatawaran ng kasalanan.
Ang mga Scottish Baptist ito ang nakikita nila na ang mga galing sa Scotland na mananampalataya, kailangan tanggapin nila ang paniniwala at ang ginagawa nila ng mga English Baptist. Kailangan tanggapin nila ito. Ito sabi ng mga Scottish Baptist. Ito ay mula sa Scotland na mga 18th century. Na pwede sila makapag-aral sa mga universidad, lalo na yung mga kalaban nila, itong mga parang mga rebelde ito na sa mga Scottish Baptist na yan, kailangan sumunod sila sa patakaran na nung doon pa sila sa England. Yun ang patakaran ng mga Scottish Baptist nito, ni Glass at ni Sandiman. Ang unang convert nila dito ay noong 1801, si Christopher Anderson, na kung saan ay na-influensahan din ito sa Scotland, at si Dougal Sinclair na naging isang tanyag sa kanyang paglilingkod na missionary. Christopher Anderson, medyo parang igod pala siya. Ito si Christopher Anderson. At sa mga bundok-bundukin naman na lugar at saka sa mga isla ng Scotland, pumunta sila sa Canada noong 1831. Kaya bago mula pala doon sa Amerika ng 1809, 1831, mayroon na pala rito na mula sa Scotland, direkta sila. Nag-migrate sila sa Canada ng 1831 at nagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Hindi tulad ng Scott Baptist nito na kung saan ang kanilang pagsarili, yung self-governing, ay para sa pamamahala ng mga matatanda. At saka pag mutual yung kanilang paglilingkod ay ayon doon sa kanilang katuruan na ganoon din sa Biblia. Kaya mga Scottish Baptist nito ay nagtalaga ng mga pastor para pangunahan ang kongregasyon na kanilang ipinundar, kasi ganoon autonomous na sila. Baptist ito sila, hindi pa to Church of Christ, kasi ang background ng Church of Christ kasi galing sila sa Baptist. So sila kaya nadoktrinahan muna sila rito. Ni Sandiman at ni Glass. Kaya sabi niya, wala kami sa ang isang lokal na iglesia ay autonomous o self-governing. Kaya ito ang sinasabi naman niya doon sa katuruan ng ating Panginoon. At ito ay pinapangunahan ng mga matatanda. Chapter 5, verse 1 to 3. Yan ang local autonomous na gusto ipahayag ng mga Scottish Baptist. Kasi ang iba doon, iba-iba, may Presbyterian, may Methodist, kung ano-anong kaiglesia sa Canada. Kailangan malaman nila itong local autonomy na pinapairal. Ang Scottish Baptist ito ay talaga sila ang nabigyan ng paraan o nabigyan ng daan upang sila ay manguna doon sa mga Baptist sa Scotland. At ang kanilang pamamalakad sa iglesia ay nadala hanggang dito sa North America, itong Canada, nga tinatawag na Disciple of Christ. Ito kay Campbell na ito, Disciples of Christ kay Campbell. Kasi kay Bartonstone, Church of Christ, saka Christian Church, Christian. Itong Disciples of Christ kay Alexander
Campbell na ito. To si Robert and James Haldane, ito mga mayaman ito na mga pamilya doon sa Scotland. Kaya galing ito sila sa Presbyterian. Presbyterian ang kanilang background. Pero na-influensyahan din sila ng evangelical. Ang evangelical ito ang turo sa Biblia. Para yung katuruan yan, yung evangelical, yung magandang balita. Kasi yan ang dapat na malaman ng mga tao. Kaya si Robert at saka si James Sardani na mga Presbyterian, dapat makita nila ito ang katuruan. Dito na mga Scottish Baptist na wala sa kanila kasi Presbyterian. Kaya tinatawag sila na Christian Church, Disciples of Christ, na mula pa ito sa Amerika hanggang sa Canada. Kaya nadala na ito sa Canada yung Restoration Movement na magkaisa yung turo. Kaya yung Disciples of Christ na galing ito kay Alexander Campbell, iyon ngayon ang tinuturo doon sa Canada, Restoration Movement. Pero mayroon din kay nasumama sa kay Barton Stone. Mayroon din. Mapag-aralan natin yan. Kaya ang tinatawag dito na dapat ang bawat isa ay magkaroon ng paniniwala na kailangan nila ang kanilang paniniwala na manggaling mismo sa pagpalaganap ng salita. Kaya ang ginawa nila noong 1797, sanay sila ng mga tao para sa evangelism. Ito na nga yung church planting. Sinanay nila mga tao kasi kailangan malaman nila kung ano ang ebanghelyo. Kaya nagsanay ito sila, yung mga Scottish Baptist, ng mga tao. Parang Bible school nito, training. Kaya yung eskwelahan nito na 1797 hanggang 1808 ay itinayo doon sa Edinburgh, sa Glasgow, o sa ano rin ito, doon sa Scotland ito, na kung saan si Greville Ewing, yun ang pinaka nangunguna doon, at saka si Dundee. Sa ganitong paaralan, tinuturo nila ang katuruan ni Glass at ni Sandeman. Na kailangan mayroon silang masanay na mga 300 tao ang kanilang i-training. Yung kay Sandeman sa kay Glass, naniwala sila na ang bautismo ay esensyal. Kasi ibang Baptist ayaw ng bautismo. Ayaw nila maniwala yan. Kaya ito gusto ni Glass sa ni Sandeman na turuan sila na ang bautismo ay kailangan yan sa kaligtasan ng tao. Kaya 300 ang kanilang sinanay. Kaya yung Canadian School of Ministry, dito nagtayo sila ng kasi dito na nga sa Canada gusto nila na sakupin nila para sa ebanghelismo o yung magandang balita na malaman nila na mayroon talagang tunay na may mga congregational churches, yung mga kongregasyon, iglesia yan, o naipundar, o na ipatayo. At saka suportado ni Haldane. Kasi si Haldane isa rin sa mayaman, kaya suportado niya ito. May mga well-to-do family sila sa Scotland. Kaya nung yung 1808, nang matanggap ni Haldane ang bautismo, ay nagkaroon ngayon ng mga pagkagulo-gulo o kaguluhan doon sa iglesia. Kasi ayaw nila magtanggapin ang bautismo kasi hindi nila tinuturo dyan. Si Haldane isa ito sa tumanggap. Accepted baptism. Kaya ang iba doon naguluhan. Bakit tumanggap siya? Kasi ayaw nila na ituro ito. Kaya ang gusto naman ng mga restorer, yung evangelism
na dapat sila turuan kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya yung tatlong baptist doon na uh, uh, fundamental at saka yung Convention Baptist, marami sila na Nangyari na lang sound, Brad. mga early Baptist na ito na yung the American Disciples o na kung saan sa katuruan ito ni Alexander Campbell. Kasi ang background ni Campbell, Baptist nga ito. Ng ama, Presbyterian. Kaya ito ang tinuturo ngayon dito sa Canada. Yung katuruan ni Alexander Campbell tungkol doon sa Restoration Movement. Yung evangelism, yun ang pinairal ni Alexander Campbell. Kaya nangyari na itong yung young Campbell na ito na galing sa Ireland, ito nga si Alexander ito kasi young yung tatay niya si Thomas. Oh. Tsaka may isang Presbyteriano na noong taong 1808-09 sa Glasgow na kung saan siya ay nag-aaral sa university. Ito si Alexander Campbell at siya ay sinasamahan ni Greville Ewing at saka ni Haldani community na ito naniwala sila sa bautismo. Itong nangyari dyan. Kasi si Haldani mismo ang unang tumanggap na nagkaroon ng hindi pagkakaisa doon sa tatlong Baptist na binabanggit. Baptist, Scottish Baptist, at kung ano-ano pa mga daming Baptist kasi ito eh. Kaya sabi ni Alexander, hindi nila pinapansin ito ang Calvinism. Wala sila, hindi nila tinuturo yan. Arminianism, Arianism. Itong Arianism, hindi naniwala na si Kristo anak ng Diyos eh. Created lang daw siya. Trinitarianism, yung tatlo. Unitarianism, isa lang, oneness. Kaya marami itong mga sinasabi ni Alexander na dapat hindi na ituro ito. Kundi ang New Testament lamang. Kung ano na kasulat sa New Testament, yun lang ang ituro. Hindi yung mga kung ano-ano. May mga deism, maraming Diyos. O sectarianism, mga denominasyon. Kundi New Testament lamang. Yan ang gusto mangyari ni Alexander. Na ayuna naman doon sa Canada na mga kapatiran. Na ituro ang sa Biblia lamang. Yung kanyang mama at ang kanyang mga kapatid, ito palang kwento doon ang punta sa Amerika, si Alexander. Pumunta sila galing sa Ireland hanggang sa Amerika para makasama niya yung Alexander's father, si Thomas ito, Thomas Campbell. At sila nagkaroon pala ng shipwreck din, yung lumubog ang barko nila. Yung sa history kasi na pati shipwreck nakalagay pala rito. Kaya na sila yung kanilang pamamalagi doon sa Scotland at saka si Alexander ay talagang ang turo ni John Locke na ito talagang binigyan niya talaga ng diin ito. He was exposed sa turo ni John Locke na ang posisyon nito ay ang mga Baptist yung at saka si Haldani ito. Yung turo ni John Locke nito for remission of sins din ang bautismo.
Kaya si Alexander, talagang naano siya rito, nabigyan siya ng diin dito. O talagang itinuro talaga sa kanya na ang baptism is for remission of sins. Kasi baptism ito siya. Ito si John Luke, isa dito sa instructor doon sa university sa Glasgow. Kaya si Alexander nakapag-aral doon. Kaya tinuruan niya kung ano ang kahalagahan ng bautismo. Kasi nasa Biblia naman talaga yan eh. May ibang grupo sa Amerika na kung saan naapektuhan yung pagpanumbalik doon sa Canada. Ibang grupo dito siguro pumunta sa Canada. Yung Reforming Christians, ito naman gali, itong the Reforming Christians of O'Keeley's influence. Si O'Keeley, isa rin ito sa mga tanyag na Baptist preacher na naging na-influensya doon sa North Carolina sa galing. At ito ang turo ni Barton Stone doon sa Kentucky. Ito ang unang Methodist at ang ikalawang Presbyteriano. Kaya ito si Barton Stone, Methodist ito, tsaka nag-Presbyterian. Maraming sinalihan ito na reliyon ni Barton Stone. Oh. Kaya sabi niya, yung Christian connection, yung para sa mga Kristiyano na kay Elias Smith, Abner Jones, former Baptist of New England. Itong New England sa Canada ito, na lugar. Kaya marami mga Baptist dito na ang katuruan nila, hindi sila sangayon dito sa bautismo. Kahit hanggang ngayon, hindi ayaw nila yan eh. Yung mga Baptist na ibang sikta na ibang adherents, yung mga fundamental, convention, hindi sila naniwala sa bautismo. Basta maniwala ka lang, may pananampalataya ka, ligtas ka na. Hindi katuruan yan sa Biblia. Kailangan bautismuhan para mahugasan ka sa iyong kasalanan. Kaya mga 33 na mga na iglesia ang na ipundar na hindi naman ito itinatag kundi may naipundar sila na mga iglesia doon sa Upper Canada dahil sa katuruan nila na ang Church of ang pala yung bautismo ay para sa kaligtasan. Kaya ito mga Free Will Baptist, kaya tinanggap nila ito kasi hindi sila hawak ng ibang klase ng mga Baptist, yung mga Scotch Baptist, kundi may free will sila. Kung ano ang kanilang alam nila na tama, doon sila. Hindi sila hawak na kung ano-anong kongregasyon, kundi nagsasaliksik sila ng mga magandang balita pa o nasa Biblia. Kaya itong Awakening Free Will Baptist, gumising na sila. Yung si Benjamin Randall, yung pinag-aralan natin, isa rin ito sa mga tanyag na preacher sa Disciples of Christ ito sa kay Alexander Campbell. Kaya yung mga Free Will Baptist, nagising na sila. Kaya tinanggap nila ang Panginoon, yung talagang tunay na iglesia. At saka si John Stewart, ito yung pinaniwalaan na siya ang unang nagpanumbalik ng iglesia dito sa Canada, yung colony, mga daming ito colony. Isa pala ito si John R. Stewart ng 1810 at the Crossroad, Queens County, Prince Edward Island. Ito ang lugar sa Canada na kung saan na lumaganap na ang pagpanumbalik ng iglesia mula sa dating anyo o yun doon sa Acts. Kaya si Stewart nabaptize pala ito ni Alexander Crawford, isa rin ito sa mga preacher
na mula sa Nova Scotia. Nova Scotia, northern part din ito ng Canada. Oh. Na mula siya sa Scotland, Scottish Island of Arran in 1810 and P in 1811. Si Crawford, isa ito sa mga estudyante ni Haldani na doon sa eskwelahan sa Edinburgh. At nakita niya na ang bautismo ay mahalaga para sa kaligtasan ng tao. Kaya ito yung Prince Edward Island, yung mga upper part ito ng Canada. Kaya northern part, upper part. Ito. Kaya dito dami silang parang na mga kaiglesianan diyan na kanilang tinuruan upang magtatag. Church planting sila eh. Kaya marami silang naitayo diyan sa bandang upper part ng Canada. Kaya iba't ibang mga pamilya, kasama na yung si Stewart sa Crossroad, itong unang kung saan si Stewart ang nagpanumbalik ng iglesia doon sa lugar na ito sa Canada. Ay tinanggap niya yung kay bago sila pumunta ng Amerika. So, bago ano naman Brad? Ano may nang hindi man ito. Malapit na sana ito na may nang koneksyon ng ng internet ito na matay-matay. Sige lang. Sige. James Murray, isa rin ito sa gusto nawawala ng internet. Ito si John Murray. Yun ang nakapag-aral niya doon sa kay Haldani Teaching sa Edinburgh. Ito na ngayon ang yung tinatawag na Congregation Disciples of Christ. Dito na nagsimula para ito sa pamamahala ni John Murray na tinuro niya. Pero ito pala ay nagkaroon na doon sa Glasgow sa Prince Edward Island. Itong New Glasgow sa upper part ng Canada ito. Hindi ito Glasgow na doon sa England. Kundi ito New Glasgow doon sa upper part na kung saan may mga kongregasyon sila na tinuruan na ang magandang balita ay ang kailangan para sa kaligtasan ng tao. Doon sa Edward Island ito, yung pinakita natin kanina. Kaya ito isa sa pinaka kung saan ibinalik yung iglesia ng ating Panginoon dito sa Canada na kung saan ang sinimulan ay ang mga Scott Baptist. Ito ang simula. Kaya nagkaroon ng kongregasyon ng Disciples of Christ dito sa mga lugar nito sa Prince Edward Island. Kaya marami ng mga kongregasyon na kanilang naitatag.
Ang isa dito na namumuno o nangunguna ay si John Stevenson at kasama yung mga membro sa ng mga Houston at Nisbet families na kung saan sila ay dating membro ng mga Scott Baptist ito. Pero naturuan na sila na ang bautismo pala ay kailangan sa kaligtasan. Kaya Christian Church, Disciples of Christ, ito ng katawagan sa kanila na mula sa Amerika at sa Canada. Tinuro na ito ni Alexander Campbell, Christian Church, saka Disciples of Christ. Ito ang hindi, yung mga Scott Baptist na ito ay gusto nila talaga na ang ang makuha nila na katuruan yung galing kay Glass at kay Sandiman. Pero hindi ito naging epektibo sa Canada. Kaya ito ang tinatawag nila na gusto nila makuha ito na posisyon. Pero hindi ito naging tanyag sa Canada ang turo ni Glass sa ni Sandiman. Saka yung Treatise of the Elders Office na kung saan sinulat ito ni William Valentin 1807 para sa kay Haldani na katuruan ito. Sponsor na kasi si Haldani, mayaman ito. Kaya kung ano mga gawain, sinusuportahan niya. Pati itong Scott Baptist na kung saan may mga matatanda sa iglesia na nagtulong-tulong upang ang katuruan na ito ay maipalaganap doon sa Canada. Itong Haldani Baptist, alam mo, inano na siya, Haldani Baptist and Restorationist in Canada. Kaya tinawag na siya na Baptist si Haldani kasi galing naman talaga sa Baptist ang kanyang katuruan. Pero ang importante rito na nasa tamang pagtuturo sila. Kaya itong kay Glass sa Sandiman, hindi nagtanyag ito. Kundi yung ang turo ni Haldani na ang bautismo ay immersion at sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya yan ang Reformation. Si Haldani yan ng 18th century. Kaya makikita natin dyan. Haldanian Reformation. The Church of Christ of the 18th century. Ito si Elder G. Kobe Norton, isang ministro rin ito sa Christian Connection. Ito may connection sa mga Kristiyanos doon sa Maine. Ang Maine sa Canada rin ito. Pumunta sa Nova Scotia ng 1818. At siya ang nagpasimula ng mga revival. Ito yung mga gospel meeting, revival ito para sa kanyang pagpalaganap. Mga camping ito. Saka nag-organisa siya sa Barrington Baptist Church na naging Christian Church. Kaya ito ang simula na nila. Gin-reorganize niya ang Barrington Baptist para sa Christian Church. Para pinalitan niya na. Ito si Elder Jacob. Siyempre, naturuan naman sila ng mga tamang turo. Kaya siya ang nagpasimuno sa panumbalik o revival sa kanyang mensahe. Ang grupo niya ay kailangan ang bautismo ay loblob o immersion. Walang mga iba-ibang opposed statement of belief. Yung mga human creed ito creeds at ang yung iba pa na dapat gawin. Sabi niya, hindi natin dapat sundin yan. At ang pangalan ay Christian. Should be worn. Ito ang katawagan. Yung Christian, sabi ni Elder Jacob Norton. Kaya unti-unti na sila
na ang bautismo ay living at wala sila yung mga paniniwala dyan na wala sa Biblia, lalo na yung mga creeds na yan, human creeds. O, saka kung ano-ano pang mga ginagawa na wala naman. At ang katawagan, Kristanos lang. Hindi Baptist, hindi Methodist, hindi Presbyteriano. Kasi yan ang makita, Acts 11:26. Oh, yan ang unang pangalan. Ito si Norton pala, si Norton Immersion. Saka Kristanos lang ang katawagan. O, elder siya. Kaya alam niya ang turo. Kaya nung kalagitnaan ng 1820, may ang mga Baptist na ito, Ashley, yeah, may pagtipon-tipon sila. In 33, itong grupo ay mayroon silang sinulat, yung The Christian Glimmer. Ito ang unang journal para sa Restoration Movement sa Canada. Ito sinulat na nila. At ito ang tinatawag nila San Baptist. Ito na sinulat pala nila ito. Siguro mayroon na ditong ang pag-aasayos ng katuruan ng mga Baptist nito. Kaya may sinulat na sila rito sa isang payagan o journal. Kasi dito mababasa kung ano mang nangyayari sa buong paligid, journal. Kaya yung The Christian Baptist, noong 1828, mula dito si Alexander Campbell. May 6 volumes siya na sinulat ito, yung The Christian Baptist. Sinulat ni Alexander yan. Ang mga katuruan ng mga Baptist, nandoon yun. At kung ano ang dapat gawin sa mga katuruan na yun. Kung yun ba ay nasa banal na kasulatan. Kaya galing sa Baptist kaya na unti-unti na siya naliwanagan kasama sa The Great Awakening nung doon pa sa Amerika. Kaya doon sa York, sa Upper Canada, ito na ngayon ang Toronto. Ito, in 1834. Tapos Ontario sa noong 1867. Ay mayroong mga maliliit na grupo ng mga pananampalataya na nagsimula sila makipagkita doon sa mga Baptist. Na kasama dito si Alexander Stewart, John Mencius, marami ito mga Baptist na ito. O nakipagkita sila doon. O nakipag-meeting kung ano ang magandang gawin. Kasi mayroon na silang kaalaman sa banal na kasulatan na ang katawagan dapat Kristiyanos lang, hindi Baptist. Kaya nagkausap-usap sila dito kung ano ang dapat gawin dito. Kaya ang tamang katuruan ang siyang maghari. Kaya lahat siya ang nagturo nito na kailangan malaman nyo na ang bautismo ay para sa kaligtasan. Kailangan natin yan. At nagsimula na sila ng evangelistic preaching, yung parang bayan-bayan ito. Oh. At nagpatayo ng eskwelahan para sa pag-aaral ng evangelism. Oh. At saka mga congregational congregational ito siya Dani. Kaya pwede siya magpatayo ng mga eskwelahan. No. Kasi plano niya talaga na madala ang katotohanan dito sa restoration sa Canada. At saka siya ang sumusuporta sa mga mga kongregasyon, ano sila ng hire ng mga preacher, at siyempre sinusuportahan nila yan. Kasi ang preacher dapat may support naman talaga. Di ba sa 1 Corinthians chapter 9,
Yan, buong ano yan, ang preacher, dapat suportahin. Kaya alam ni Haldani, may pira siya, kaya binibigay niya sa Panginoon ang kanyang pira. Kaya yan ang, wala pa mga masyadong building, oh. Yun ang picture ng Toronto ng 1854. Kasagsagan ito ng Restoration Movement. Kaya pwede ka magpatayo kung anong gusto mo dyan, basta may pira ka lang. Ito ang picture ng Toronto noong 1854 pala ito. Wala pa masyadong building. Si Donald McVicar, estudyante rin ito ni Haldani. Binaptaysan siya ni Christopher Anderson, yung kanina mapakita natin, yung Igoy, na kung saan itinalaga siya na maging isang Baptist pastor. Itinalaga siya. Pagkatapos doon sa English Order na yung galing sa Scotland. Na kung saan hinasa siya sa kanyang uh, 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 kanyang gawain sa mula sa Baptist Church sa Bilanok, Argyll, sa Scotland pala ito, ay dumating siya kasama yung si Colonel Talbot mula sa, at doon sila nanirahan sa Alburo Township, malapit ito sa southwestern Upper Canada ng 1818. Kita mo, Baptist pa rin sila, kahit na alam na ni Haldani ang katotohanan. Pero paunti-unti na rin. Pero suportado pa rin sila ni Haldani. Kasi yan ang nakasulat. Kaya suportado niya yan ang mga gumagawa ng gawain. May pirasa eh. Kaya nagsimula sila maggawa ng gawain sa mga kahit na konti-konti lang muna na mga grupo. Yung kasama nila na nag-migrate doon mula sa Scotland hanggang sa Canada. Kaya nagsimula na sila sa mga liliit na grupo para ituro ang evangelism. Yan ang Upper Canada dito. Dito na sa Toronto kung saan nano na nila yan. Talagang lumaganap na dyan ang evangelism kasi iyon ang ginasusan ni Haldani para malaman nila ang katotohanan. Ito naman 1820 si James Black. Isa naman ito sa binautisuhan ni Dougal Sinclair. Isa rin itong preacher. Nabautisuhan siya. Kasi tanggap na nila nga ang bautismo. Doon sa Luke O in 1807 ay dumating galing sa doon sa Alburo settlement. Kasi isa ito sa lugar sa Canada. At siya ay nagsimula sa kanyang gawain sa pagpalaganap at nagtuturo din siya ng mga pagsaka. Kasi bundok pa ngayon, mga malawak ang lupain, wala pa mga building. At doon na siya nagtagal, dito sa Alburo, hanggang nang siya ay mamatay doon sa 1886. Kaya pinalaganap nila ang bautismo. Iyon ang katuruan sa evangelism, baptismo. Kaya habang sabi niya na siya ang naging pangunahing disipulo na kung saan lumago doon ang kilusan sa Ontario, ito si Black ay talagang doon pa rin siya sa mga gawain ng Scottish Baptist. Pero nabaptize na siya. Pero sabi niya, doon pa rin siya, hindi pa siya umalis doon sa mga ginagawa ng mga Scottish Baptist. Ito si James Black, ano rin, parang matapang din ang mukha. Pero ayaw pa niya umalis doon sa mga turo ng Baptist. Ito naman isa, si David Oliphant Sr. Scott Baptist din ito. Na doon sa Scotland.
at sa kanyang pagka-Scottish Baptist na kongregasyon dito sa St. Andrews, pumunta siya ngayon sa Upper Canada noong 1821 at doon sa tumagal sa Dundas na kung saan isa sa pinakaktibo sa Baptist kongregasyon. Oo, tama ba? Sa Baptist pa rin sila. Kasi doon nga galing ang ah, ang mga restorer natin eh. Sina Alexander Campbell. Tapos nakipagkita sa kay Alexander Stewart. Isa rin ito yung kanina na pinag-aralan natin. Saka si John Minces, na kung saan nagsimula sila ng kanilang gawain sa Norwal, Squishing Township. At kasama si James Black, doon na sila tumagal sa Eramosa Township. Doon sa kung saan nagturo din sila doon ng evangelism. Kasi may gastos si Aldani, ginagastusan sila. Kaya nagtuturo sila ng evangelism, pagpalaganap ng salita. Yan si Oliphant David, educator siya, Botany College sa Ontario. Kaya nag-graduate sa kay Alexander Campbell kasi may turo din to si Alexander. Kaya may alam na sila. Kasi pero galing sila sa Baptist. Si Alexander galing sa Baptist, yung Scots Baptist Principle na tinatawag nila, at saka yung mga magulang nila galing din dito sa Baptist na ito. Kaya ang kanilang background ay Baptist bago sila naging Church of Christ. Yan si Oliphant. Matanda rin pala ito. Parang igoy din ito sa David Oliphant Sr. May junior pala ito. Na ang kanyang mga kapitbahay ay lumipat doon sa Eramosa Township noong 1832 na kung saan nakapagtayo sila doon ng isang kongregasyon at naging isa ito sa leading disciple church. Ito na, unti na ito sa Everton. Nag-ano na pala sila, nagpatayo na. Hindi na patayo kundi mayroon ng church church planting ang ginawa nila. Kasi nakatayo na yung iglesia eh. Hindi na pwede itayo ulit. Kaya ito ang nangyari dito, yung disciples movement na yan na tinatawag nila noong dekada 1830 ay nakakita ng pagbabago sa Canadian Restoration Baptist na tinatawag ngayon ito na hindi dominasyonal kundi disipulo ni Kristo, disciples of Christ. At ito ang naging tanya ngayon na kung saan na-influensyahan sila sa sulat dito ni Alexander Campbell at saka ni Barton Stone. Kasi disciples of Christ kay Alexander Campbell, ang kay Barton Stone, Church of Christ o Christian Church. Yun ang katawagan sa kanila. Itong Central Church of Christ Disciples, ito, Vancouver, British Columbia, sa Canada ito. Ito ang kasi mga matatag ito sila sa kanilang katuruan. Kaya Central Church of Christ na yan. Kaya ito si W. Ayton, ito na ipinanganak sa Nova Scotia, 1811, na kung saan nakapag-aral sa Wesleyan Seminary, doon sa Maine. At nagsimula siya na mag-preaching sa edad na 20. 20 edad niya. At tumulong din siya sa pagpalaganap o mga church planting din ito at suportado niya doon sa Sportman, yung Church of Christ. Ito na ngayon. Siya pala tumulong si Ito na ito. Naging Church of Christ na ngayon. Isa yan sa mga kasamahan doon sa St. John, New Brunswick, sa Canada rin ito, in about 1835. Kaya mula doon sa nakapag-aaral din siya sa Wesleyan Seminary,
ito na ngayon ang nangyari, Church of Christ na ang katawagan. Kasi siguro na pag-aralan din nila na iyan talaga ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Hindi Baptist, hindi Methodist, hindi Presbyterian. Kaya nagturo siya ng English doon sa Campbell's Bethany College. Oh. Mga magaling pala ito. Professor pala ito si Eaton. Kaya nung sa dekada 1842-44, kaya ng 1839 ay nagsimula siya na magpalathala. Oh. The Christian for the Maritime Disciples. Ito ang nilathala niya. Kasi writer ito sa saka professor. Kaya may sinulat siya na isang publikasyon o isang paglalathala. Ito pala siya, si Eaton. Parang matapang din ang mukha. Born in Nova Scotia in 1811. Isa naman, si John Doyle. Rodon Baptist naman ito sa galing. Serving the Rodon Baptist. Iglesia doon sa Hans County, Nova Scotia sa Canada rin ito. Noong 1833-37, pinakilala sa kay Alexander Campbell. At siya ay naglingkod. At dito na ngayon ang Kristyanismo na ibalik. Christianity restored. Si John Doyle ito. Kaya nakuha nila ngayon ang prinsipyo na pinatanyag ni Alexander Campbell. At ang ginawa naman nila rito, hiniwalay siya sa kongregasyon dito sa Nova Scotia, dito sa Rodon Baptist. Ito si John Doyle kasi gusto niya ang susundin yung prinsipyo na galing kay Alexander Campbell. Tama naman kay Alexander Campbell. Kaya nagalit yung mga taga Rodon Baptist, hiniwalay siya, tiniwalag sa kongregasyon. Kaya hindi na siya kasama doon sa mga Baptist. Kaya ang ginawa niya ay tumulong na lang siya sa pasimula sa Disciples Congregation sa West Gore. New Southland. New Southland yan. Yung West Gore ito. Sa Canada rin ito. Kaya nang matiwalag siya sa Baptist, tumulong siya para doon sa Disciples Congregation. Hanggang sa naging Church of Christ na tayo. Ito siya, si John Doyle, matapang din pala ito. Parang sa army. Yan. Joseph As of Cobold, Upper Canada, ito rin naman tinanggap niya ang bautismo noong 1830. 22 taon siya. Dahil naman sa palaganap na yung Kristyanismo. Kasi restored ang Christianity dito sa Canada. Pagka-restored ka, ang bautismo, matanggapin mo na talaga yan. Para ikaw ay maidagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya gusto niya na maging tanyag ang kanyang sarili, nagpatuloy siya sa pagbasa. Sa kay Barton Stone, yung Christian Messenger, ito ang magazine ni Barton Stone. Saka kay Campbell's Millennial Harbinger, yung 1834. Kaya gusto niya nga lalago pa kanyang kaalaman, binasa niya ito, yung dalawang aklat na ito, kay Barton Stone saka kay Campbell, para marami pa siyang matutunan. Kaya nag-silbi pa pala siya na clerk sa annual meeting ng mga Christian Connection doon sa Upper Canada. Nag-servisyo pa siya sa Christian na ito, sa Church of Christ na ito. Kaya binasa na yon ang sulat ni Barton Stone, yung The Christian Messenger, at saka yung kay Alexander Campbell's Millennial Harbinger. Kasi diyan nakalagay kung ano ang katuruan ng banal na kasulatan, kung ano ang tunay na iglesia. Kaya mga restorers sila para ibalik yung dating anyo ng iglesia.
Kaya binasa yan ni Ash. Kaya natuto siya ngayon. At naging clear pa pala siya sa Kristyanismo. O ang kanyang layunin ay para yung ang pagkakaisa ng Christian Connection at saka yung disipulo ni Cristo sa Canada. Tulad din ito doon sa disciple sa Amerika. Saka Kristiyanos doon na kung saan nagkaisa sila nung sa Amerika pa ito, sa Lexington, Kentucky, yung nagpadala sila ng bawat representante sa kanilang grupo. Ay kaya gusto ni Ash ibalik ito na magkaisa na lang. Kasi marami rin Christian Connection dyan sa Canada at Disciples of Christ. Kaya gusto niya pagkaisahin, merger, pagkaisahin na lang sila. Pero ang konferensya nito ay hindi natuloy. Dahil isa lang ang hindi magsang-ayon. Kaya ang ginawa ni Ash ay doon na lang siya sa nagserbisyo sa service sa Disciples of Christ. Gusto niya mapag-isahin yung Christian Connection, may ayaw naman ng iba, o isa lang ang hindi pumayag. Kaya hindi natuloy ito. Kaya mayroon ding hidwaan na pala, may hiwa-hiwalay. Kahit na restoration movement, ayaw pa rin nila tanggapin ang totoo. Kaya Christian Church at Disciples of Christ, dapat magkaisa lang. Hindi nga natuloy dahil mayroon na ayaw pumayag na mga membro. Kaya ito ang end of lesson 11 na ito. Kaya dito na lang po tayo. Lesson 11. Ay pagpatuloy natin yan na nang huli, na dito sila. Nagkaisa rin dito sila. Hanggang naging Church of Christ na itong Christian Church saka Disciples of Christ sa ating pag-aaral. Kasi marami-rami pa pag-aaralan natin. Kaya ito ang end of lesson 11. Saka kung may mga katanungan, sagutin natin ito. O may dagdag sa ating pag-aaral. O maano kasi itong internet, mahina.